Magandang araw po sa inyo, Miss Terry. Nais ko lang pong magbahagi ng kwento sa inyo. Ako nga po pala si Lisa. Kwento po ito tungkol sa best friend ko at kababata ko na si Julie. Siguro ay nasa 12 anyos pa lang kami noon. Sabay po kaming lumaki ni Julie sa Guimaras, Miss Terry. Nagmula po si Julie sa isang mahirap na pamilya. Dalawa na lang po kasi sila ng tatay niya. Ang nanay niya po kasi ay namatay sa sakit. Para makakain po sila sa araw-araw ay namamasukan po ang tatay ni Julie na si Mang Dante bilang tagasaka sa isang malaking lupa dito sa amin. Habang si Julie naman ang gumagawa ng gawaing bahay. Dahil sa hirap ng buhay po nila ay madalas lagi pong absent si Julie sa eskwelahan. Nakikita ko na lamang po siya sa labas na nagtitinda ng mga gulay na hinango niya sa palengke. Hindi ka na naman nakapasok, Julie. Hinahanap ka ni teacher kanina. Oo nga, kung hindi naman ako magtitinda, wala naman kaming kakainin, Lisa. Gusto ko din kasing makatulong kay tatay. Kumain ka na ba? May pagkain akong natira kanina dito. Ito oh. Salamat Lisa ha. Kanina pa nga ako nagugutom Ganon po ang halos na nagiging buhay nila Julie araw-araw, Miss Terry. Minsan nga po ay pinagbabalot ko na siya ng pagkain tuwing tanghalian. At sabay kaming kakain sa kanilang bahay. Dahil nga po doon ay napilitan lalo si Julie na tumigil muna sa pag-aaral dahil hindi niya mapagsabay ang mga gawain niya sa bahay at pagtitinda niya. Binibisita ko na lamang po siya kapag uwian at kapag Sabado at Linggo naman ay sa amin ko siya pinapatuloy para manood at syempre ay para makakain na din. Kung minsan naman po ay namimitas kami ng kalamansi. Meron po kasing malaking farm ng kalamansi dito sa amin. Nung isang beses pagkatapos naming mamitas ng kalamansi ay napadaan kami sa lugar kung saan nagsasaka ang tatay ni Julie. Malaki po yung lupain na yon, siguro ay nasa 2 o 3 ektarya, Miss Terry. Doon din ay napansin namin na tila may bagong bukas na tindahan ng karne sa tabi ng kalsada. Doon na po kami lumaki, kaya alam po namin na bago lang yung tindahan na yon. Nang paglingon namin ay isang matanda ang nagtataga at nagigiling para gawing longganisa. Napatingin ito sa amin at ngumiti. Kamusta kayo? Baka gusto niyong bumili ng longganisa. Tawagin niyo na lang akong Aling Celia. Ang sabi nito habang nakangiti na halos hindi na makita ang mata sa pagkakapikit. Hindi po. Wala naman po kaming pera. Bago lang po kayo rito? Ang tanong naman ni Julie. Bago lang ako rito. Galing ako sa kabilang bayan. Sige na, pili na kayo para may buena mano naman ako. Ang pagpupumilit nito sa amin. Wala po talaga kaming pera. Sa susunod na lang po, Aling Celia. At nagmamadali na kaming umalis ni Julie pagkatapos kong magsalita. Pero lumingon pa kami dito habang naglalakad palayo. Nakita namin na nakangiti ito at hinahabol kami ng tingin. Naghiwalay na kami ni Julie nang makarating na siya ng bahay. Inaya ko siya na sa amin na lang kumain ng hapunan
Pero tumanggi ito at sinabing magsasaing na lang daw siya para may kasabay kumain ang kanyang tatay. Pinaghatian namin yung nakuha naming kalamansi at pumasok na siya ng kanilang bahay. Pagka-uwi ko sa amin, pinaghugas na agad ako ng kamay dahil malapit na daw kaming kumain ng hapunan. Habang kumakain ay naikwento ko yung bagong lipat sa tabing kalsada. May bago po palang lipat sa atin dito. Ah, talaga? Sino naman yun? Yung nagtitinda ng karne, dyan malapit sa sakahan nila Mang Dante. Aling Celia daw po ang pangalan niya. Oo, balita ko, taga-bayan yun. Lumipat dito dahil marami daw kakumpetensya yung longganisa niya. Ang sagot ni nanay. Kanino mo naman nabalitaan yan? E di kay Maring Lagring, kanino pa kaya? Nakikita na daw niya yan sa bayan. O, edi maganda. May malapit ng bilihan sa atin ng karne. Hindi ka nalalayo. Hindi ko masabi. Hindi ko naman alam kung sariwa ba o bagong kata yan. May pagkamabusisi kasi si nanay pagdating sa mga karne ng baboy at manok. Noong panahon po kasing yon, Misteri, ay uso ang pag-i-inject ng mga kung ano-ano sa mga karne para lumaki at bumigat. Kaya hanggat maaari ay gusto ng nanay doon lang siya bumibili sa kanyang suke sa palengke. Kinabukasan, habang naglalakad ako papasok ng eskwela, ay naisipan kong dumaan muna kila Julie para kamustahin siya kung nakakain ba siya ng maayos kagabi. Julie? Julie? Oh, Lisa, bakit hindi ka pa pumapasok? Tatanong ko lang sana kung nakakain ka ba kagabi. Oo, may dala si tatay kagabing ulam. Masarap nga yung kain namin kagabi. Ah, mabuti naman kung ganon. Si Mang Dante, nasa na? Maaga siyang umalis at para daw maaga silang makatapos sa pag-aani ng palay. Lisa, mag-aalmusal pa lang ako. Gusto mo bang kumain muna? Hindi na. Kumain na ako sa amin. At saka baka maliit pa ako eh. Sige mamaya na lang, Julie. Sige. Daanan mo na lang ako mamaya pag uwi mo. Ang nakangiti na paalam nito sa akin. Hindi ko alam, Misteri, kung bagong gising lang ba si Julie noon dahil hindi niya ata napansin na tumutulo yung laway niya habang kausap ko siya. Hindi ko na lang pinansin ang pangyayaring yun. Bago makarating ng eskwelahan ay madadaanan po muna yung tindahan ng karne ni Aling Celia. Nakita ko ito na nag-aayos ng mga longganisa na isasabit niya. Sumigaw ito nang makita akong napadaan ng tindahan niya. Ineng, baka gusto mong bumili ng longganisa. Hindi po. Papasok pa po ako ng eskwelahan. Ang sagot ko habang nagmamadali. Hindi ko po alam, Misteri, pero may nararamdaman talaga akong iba sa kanya. Hindi ako komportable na kausap siya. Tanghalian nun, kaya lahat ng estudyante ay umuuwi sa kanilang mga bahay para kumain at babalik na lang ng eskwelahan pagkatapos. Naglalakad ako nang makasalubong ko si Julie sa kalsada, pero parang may mali nang makita ko siya. Oh, saan ka pupunta, Julie? Kumain ka na ba? Hindi pa nga. Inuutusan ako ng tatay na umutang ulit ng longganisa kay Aling Celia. Ha? Uutang ka? Diba bagong tindahan pa lang yun? Ang mabusisi kong tanong sa kanya. Nung mga oras po na yon, Misteri, hindi pa rin ata napapansin ni Julie na tumutulo ang laway sa kanyang kaliwang bahagi ng muka. Kaya kinuha ko yung panyo ko at pinunasan ko ito. Biniro ko pa nga siya.
Napapabayaan mo na yung sarili mo. Baka pumangit ka niyan. Parang nabigla lang ako nang wala siyang reaksyon na tila ba hindi niya alintana na meron palang ganon sa mukha niya. At ang isa pa dito ay yung isang paa niya ay walang suot na tsinelas. Hindi ganoon si Julie dahil sa pagkakakilala ko sa kanya, kahit mahirap lang sila ay importante sa kanya ang pagiging maayos lalo na sa pananamit niya. Sige, Julie. Uwi na muna ako para makakain. Babalik pa kasi ako sa eskwelahan. Sige. Magpupunta na agad ako kay Aling Celia. Gutom na si tatay. Baka pagalitan pa ako. Pero bago ako makalayo sa kanya, sa gilid ko, Miss Terry, ay narinig ko na nagsalita si Julie. Lisa, pag uwi mo mamayang hapon, tumaan ka sa amin. Maglaro tayo. Hindi ko na nakita yung mukha niya habang sinasabi niya yon. Pero parang tinaasan ako ng balahibo sa inaasal ng kaibigan ko. Gaya ng napag-usapan namin ni Julie, pagkatapos ng uwian ay dadaanan ko siya sa kanilang bahay upang makapagkwentuhan. Habang naglalakad ako ay napadaan ako sa tindahan ni Aling Celia. 3 sa mga magsasaka ay nakapila sa kanyang longganisa. Isa na nga doon si Mang Dante, yung tatay ni Julie. Ang pinagtataka ko lang ay tila wala silang emosyon habang bumibili sila sa paninda ni Aling Celia. Pinagkibit balikat ko na lang muna ang nakita ko at nagtungo na ako agad kila Julie bago pa ako abutin ng dilim. Nang makarating ako sa bahay ni Julie, ay wala siya sa harapan ng bakuran nila na dati naman ay doon siya nag-aantay. Kaya pumasok ako. Tumawag ako pero walang tao. Sarado ang pinto. Julie? Julie? Nandiyan ka ba? Nakita kong nakabukas yung bintana nila, kaya marahan akong sumilip doon. Habang inaaninag ko ang loob ng bahay nila mula sa butas, ay may lumapit na muka sa balikat ko mula sa likuran. Ano ba naman, Julie? Kinulat mo naman ako. Nagtataka ako dahil ibang-iba ang itsura niya. Nangingitim ang ilalim ng mata niya at mas nakakatakot pa dito ay may hawak siya sa kanyang kamay na patay na manok at sa leeg pa niya ito tangan-tangan. Nakita kasi kitang nakasilip, Lisa. Ano ba yung hawak mo? At bakit ang tungis mo, Julie? May naligaw na manok sa likod bahay, kaya hinuli ko para may pang-ulam kami. Tingnan mo. Inilayo ko ang mukha ko dahil nilalapit ito sa akin. Puro dugo ito at medyo nandidiri ako. Papasok lang ako para magsaing at mapakuluan ko na tong manok. Sandali lang, Lisa, ha? Hintayin mo ako. Pumasok ng bahay si Julie at ako naman ay naiwan sa isang maliit na upuan sa gilid ng kanilang bahay. Ilang minuto na siguro ang lumilipas ay hindi pa lumalabas si Julie. Kaya ang ginawa ko ay tinawag ko ang pangalan niya habang nagkukuya-kuya ko sa upuan. Ngunit walang sumasagot mula sa loob ng bahay. Maliit lamang ang bahay nila, Miss Terry, kaya imposibleng hindi niya ako marinig mula sa labas. Kaya ang ginawa ko ay naisipan kong pasukin na si Julie sa loob ng bahay nila at nag-aalala na ako na baka napaano na ang kaibigan ko.
May 3 baitang ang kubo nila bago marating ang pintuan. Bukas na ito kaya agad na akong pumasok habang tinatawag ko ang pangalan ni Julie. 4 na sulok lang ang bahay nila. Tanaw mo na lahat mula kusina, sala at ang kanilang higaan. Pero hindi ko makita si Julie sa loob. Pero natatandaan kong pumasok siya dito kanina. Ang kapansin-pansin sa akin ay ang dami ng longganisa na nasa lamesa nila, Misteri. Hindi na maayos ang amoy nito dahil sa hilaw pa ang mga ito. Nakaramdam ako ng dahan-dahang sumasara ang pintuan mula sa likuran ko. Nang may naririnig akong mahinang pagtawa ng isang tao sa likod ng sumasarang pinto. Hindi ako pwedeng magkamali. Si Julion, Misteri. Natatakot lang akong lumingon dahil baka hindi kayanin ng utak at ng katawan ko. Nakatalikod pa din ako mula sa pintong yon, Misteri. Nang may narinig akong mga paa na dahan-dahang lumalakad patungo sa akin. Pawis na ako sa takot nun. At bumulong si Julie sa likod ng tenga ko. Kumain ka na ba? Kita mo ba yung nasa lamesa? Masarap yan, lalo na kapag hilaw. Hindi. Busog pa ako, Julie. Ang nauutal na sagot ko sa kanya. Hindi pa rin ako lumilingon, Misteri. Sige na. Kumain ka na. Kainin mo yan. Kaibigan mo ako, diba? Humarap ako kay Julie ng buong tapang noon. Pero gaya nga ng inaasahan ko, alam kong hindi kakayanin ng katawan ko ang makikita ko. Pagbaling ng katawan ko ay siya namang pagbagsak ko sa kanilang sahig. Nakita ko si Julie na naglalaway at may hawak na 2 tali ng longganisa sa magkabilang kamay. Lumapit pa ito sa akin, pero bago pa siya makapagsalita ay agad akong tumayo at lalabas na sana ako ng pinto. Napahinto na lamang ako nang marinig kong nagbigkas si Julie ng mga salita. San ka pupunta, Lisa? Uuwi na ako, Julie, at magagabi na. Baka mag-alala na sila nanay at tatay sa akin eh. Iiwan mo na lang ba ako ditong mag-isa? Sa ibang araw naman ulit, Julie. Sige tutuloy na ako. Binuksan ko ang pinto ng inig at akma na akong lalabas dito nang magsalita na naman si Julie sa akin. Maglakad-lakad ulit tayo, Lisa, kapag wala ka ng pasok. Tulad ng ginagawa natin kapag Sabado at Linggo. Sige, walang problema, Julie. Hindi ko po alam noon, Misteri. Pero pumapatak ang luha ko nang marinig ko yung mga salita sa akin ni Julie. Nakaramdam ako ng awa para sa kaibigan ko. At pagkamuhi naman dahil alam ko kung sino ang may sala at punot dulo nito. Walang iba kundi ang dayo sa amin na si Aling Celia. Lumabas na ako ng bahay nila na tila nagmamadali sa paglalakad. Lumingon pa ako sa bahay nila at nakita ko si Julie na nakasilip sa akin mula sa bintana. Dilat na dilat ito at nakangisi sa akin habang kumakaway. Lalo kong binilisan ang paglalakad para makalayo na sa kanilang bahay dahil kinikilabutan na talaga ako sa inaastahan ng kaibigan ko. Pagdating ng bahay ay agad akong naghubad ng uniforme ko at nagsuot ng damit pang bahay. Agad din akong sumalo sa hapagkainan kina nanay at tatay.
Doon ay parang napansin ni nanay na ako ay balisa habang kumakain. Anak, may problema ba sa eskwelahan? Ha? Wala po, nanay. Para kasing balisa ka, hindi ka naman ganyan. Doon nga ay naikwento ko lahat ng nangyari sa bahay nila Julie. Natakot sila at naawa para sa kaibigan ko. Pero pinagbawalan muna nila ako sa pagbisita kila Julie para na rin sa ikakabuti ko. Binasag din ni tatay ang katahimikan niya at dito ay nagulat ako sa revelasyon niya sa amin. Kanina nga pala, kinausap ko ang may-ari ng lupa dyan sa malaking sakahan. Nagtatanong kung may kilala daw ba akong pwedeng mamasukan sa kanila. Lumaki ba yung lupa nila? Ilang araw na daw hindi pumapasok yung 3 sa mga tauhan niya. Kasama nga doon si Dante, yung tatay ni Julie. Ha? Bakit daw po, tay? Hindi nga daw niya alam eh. Nakikita lang daw niya na pumupunta ng talahiban sa umaga at hapon na lumalabas. At pagkatapos nun, didiretso na daw doon sa bagong tindahan na tinutukoy nyo. Doon ba sa Aling Celia? Doon na nga daw namamalagi. Tinatawag daw ng iba nilang mga kasamahan pero hindi naman daw sila pinapansin. Naku, ganyan din ang kwento ng isa nating kapitbahay. May nakikita daw siya sa tindahan ng Celia na yun. Mga wala naman daw emosyon yung mga tao. Ang hinala pa daw nila, may sa aswang daw yung Aling Celia na yun. Hinuhusgahan mo agad yung tao. Wala tayong ebidensya tungkol dyan. Kaya wag tayong magsalita ng tapos. Ang maganda dyan umiwas na lang muna tayo doon sa tindahan na yon. Hindi ako nakatulog ng gabing yun, Miss Terry. Iniisip ko kung totoo ba talaga ang mga sinasabi nila nanay at tatay. Kung ganoon, maaari bang mahawa ang kaibigan kong si Julie sa pagiging aswang? Maraming bumabalot na tanong sa utak ko nung gabing yun, kaya ang sabi ko, aalamin ko sa sarili ko. Kinabukasan, habang nasa eskwelahan, ay napansin ako ng aking teacher na hindi umuwi ng tanghali para kumain sa bahay. Kaya nilapitan niya ako. Hindi ka ba uuwi ngayon, Lisa? Busog pa po ako, ma'am. Pero parang malalim ata yung iniisip mo. Doon ay nagawa kong mag-usisa. Mas matanda siya sa akin, kaya siguro mas may alam siya sa mga itatanong ko sa kanya. Teacher, naniniwala po ba kayo sa aswang? Ha? Bakit mo naman natanong yan? Kita ko sa mukha niya ang labis na pagkabigla sa tanong ko. Wala naman po. Tinanong ko lang, baka may alam po kayo na kwento ng mga matatanda sa inyo. Meron namang iilan, Lisa. May lolo kasi ako na albularyo, pero pumanaw na siya eh. Alam niyo po ba kung paano malalaman kung ang isang tao ay aswang? At saka, paano niyo po malalaman kung yung kinakain mo ay hindi karne ng hayop? Nakita ko sa mukha niya ang lubos na pagkabahala at takot nung marinig niya ang lahat ng mga katanungan ko. Hindi naman siya nagdalawang isip sa mga sagot niya sa akin. Ibinahagi niya lahat ng nalalaman niya base sa mga kwento sa kanya ng kanyang lolo dati. Pero ang isang mahigpit na paalala niya sa akin ay hanggat maaari ay umiwas ako sa mga panganib at wag daw akong basta-basta gagawa ng ikakapahama ko. Mariin naman akong sumagot sa kanya at lubos na nagpasalamat rito. Nang mag-uwian na, ay dumaan ako sa kalamansian na dati naming pinupuntahan ni Julie. Miss Terry, na-miss ko yung paglalaro namin at pamimitas ng mga bunga nito.
Tapos iuwi namin sa kanya-kanya naming bahay. Bigla na lang tumulo ang luha ko dahil dun. Namitas na din ako para may maiuwi din pagkatapos nun. Habang naglalakad ay napadaan ako sa tindahan ni Aling Celia. Nagtaka ako dahil ngayon ay wala ng mga parokyano na laging nakatambay sa kanyang pwesto. Kita ko na ngumiti ito sa akin at tinawag na naman ako. Lakas loob akong lumapit sa kanya para itanong kung bakit niya ako pinapalapit. Iha, hindi ka ba bibili sa akin ng longganisa? Simula nang mapwesto ako rito, ni minsan hindi ka pa bumibili. Kahit ang nanay at tatay mo, hindi bumibili rito kahit isang beses. Pasensya na po, Aling Celia. Hindi po kasi talaga kami mahilig sa mga longganisa Naalala ko yung sinabi sa akin ng aking guro kung paano ko malalaman na karne ng tao at hindi karne ng hayop ang nasa harapan ko. Kumuha ako ng kalamansi sa aking bulsa. Pinilit ko na wag itong ipahalata sa kanya. Habang nasa kamay ko yung kalamansi, ay pilit kong binubutas ito ng aking isang daliri. Habang nagtataga si Aling Celia ng mga karne, ay chinempohan kong hindi siya nakatingin at agad kong pinisaan ng kalamansi ang longganisa sa kanyang tinda. Gulat na gulat ako sa mga nangyari. Gaya nga ng sabi ng teacher sa akin, kapag nilagyan mo ng kalamansi ang karne ng tao, ay mag-iiba ito ng kulay. Mystery, yun din ang nakita ko na naging itsura ng karne ni Aling Celia. Hindi ko maalis sa pagkatitig ko ang naging pagbabago ng karne na nilagyan ng kalamansi. Nangitim ito at parang may bumubula-bula pa mula rito. Hanggang sa mapansin kong nakatitig na pala sa akin si Aling Celia at kita sa mukha niya ang pagkaseryoso na kanina lamang ay nakangiti. Anong ginagawa mo? Walang salita ang lumabas sa aking bibig nun. Siguro ay sa pagkabigla. Naalala ko ang sinabi ni teacher na wag akong gagawa ng ikakapahama ko. Mabuti pa, Iha. Umuwi ka na at magdidilim na. Hala, sige! Alis na! Ang pananakot nito na sabi sa akin. Nagmamadali akong umalis at halos lakad takbo ang ginawa ko noon, Mystery. Lumingon pa nga ako saglit sa tindahan at kita ko si Aling Celia na idinukwang niya ang ulo niya para makita niya akong naglalakad palayo. Inilabas nito ang itak na ginagamit niya pagtadtad ng karne at ipinalo-palo ito sa haligay ng kanyang tindahan. Kaya napatakbo na lang ako ng mabilis at hindi na lumingon pa. Nadaan ako sa bahay nila Julie. Papasok sana ako ng bakuran nila nang may maramdaman akong sumusunod sa akin. Tumingin ako sa likuran ko pero wala namang tao, Mystery. Kaya minabuti ko na lang na ipagpabukas na lang ang pagpunta kila Julie. Habang naglalakad ako ay nararamdaman ko pa ring may sumusunod sa akin. Pero kapag nililingon ko ito ay wala naman akong makita. Doon ay naalala ko na naman ang isa pang sinabi ni teacher sa akin na ibinahagi sa kanya ng kanyang lolong albularyo. Lisa, kapag may sumusunod sa'yo at hindi mo makita kapag nililingon mo, subukan mong tingnan ito sa pagitan ng dalawa mong hita. Tiyak, makikita mo ang itsura ng nilalang na sumusunod sa'yo. Sa mga puntong yun, Mystery, hindi ko alam kung kakayanin ko ang makikita ko kapag ginawa ko ang sinabi ni Ma'am sa akin. Nilakasan ko ang loob ko at huminto ako sa paglalakad at gaya nga ng sinabi sa akin
ay dahan-dahan kong iniyuko ang ulo ko para tignan sa pagitan ng mga hita ko ang nilalang na sumusunod sa akin. Napasigaw ako nang makita ko si Aling Celia. Iba na ang itsura nito. Nakakatakot. Buhaghag ang buhok at nanlilisik ang kanyang mga mata. Nangingitim rin ang mga labi nito. Pero nakapagtataka. Malayo pa si Aling Celia sa akin, pero ang dulo ng anino niya ay halos nasa akin na. Tumakbo na ako habang sumisigaw, dahilan para marinig ng tatay at nanay. Kaya lumabas agad sila ng bahay. Pagkakita ko sa kanila ay agad akong yumakap at sinabi kong sumusunod sa akin si Aling Celia. Sa loob ay naikwento ko lahat ng nangyari sa akin. Nakita ko sa kanilang reaksyon ang pag-aalala. Pero si nanay ay may halong galit at inis para sa aking guro dahil sa mga tinuro nito sa akin. Sabi naman ni tatay, bukas na bukas ay kakausapin nila si Aling Celia para magkaliwanagan. Nagmakaawa naman ako kay nanay na wag nang kausapin si teacher dahil wala naman talaga itong kasalanan. Ako ang nagpumilit na magpakwento sa kanya ng tungkol sa mga bagay na ito. Kinabukasan, misteri. Nabigla na lang ang lahat sa barangay. Dahil sarado na yung tindahan ni Aling Celia, wala na daw tao sa loob nito. Ngunit ang pinaka kinakalungkot ko, misteri, wala na din sina Mang Dante at Julie. Ang sabi ng ibang nakakita ay kasama daw sila ni Aling Celia na umalis ng gabi na ding iyon. Ang iba namang bulong-bulungan ay nagsama naman daw si Mang Dante at Aling Celia at kaya daw umalis ng lugar namin ay ayaw ng pag-usapan pa. Ngunit ako alam ko ang katotohanan, misteri. Kinausap na lang ako ni nanay at tatay na wag ko na lamang ipagsabi sa ibang tao ang mga nasaksihan ko para na rin sa aking kaligtasan. Sa ngayon, misteri, ay 43 na ako. May sarili na akong pamilya at nakatira na kami dito sa Palawan. Wala na rin po akong naging balita kay Julie. Kung nag-asawa na ba ito o naging katulad na din ni Aling Celia. Nakakalungkot dahil miss na miss ko na ang kaibigan ko at para sa akin hindi niya deserve ang mangyari sa kanya yon. Dahil sa karanasan kong yun, minsan hindi ko maiwasang magduda sa mga binibigay na pagkain sa mga anak ko. Nandun pa rin yung takot. Kaya hanggang ngayon ay ingat na ingat ako sa mga nakikilala ko. Hanggang dito na lamang po, misteri. At gusto ko lamang pong magpasalamat sa inyong channel dahil nabibigyan po kami ng pagkakataon na ibahagi ang aming mga istorya. Maraming salamat po ulit at God bless po sa channel ninyo. Maraming salamat po sa pakikinig sa aming storya. Maaari po kayong magpadala ng inyong sariling kwentong kababalaghan sa misteryoSadilimTV@gmail.com. Malaking bagay rin po kung kayo ay makakapag-subscribe sa aming channel. Maraming salamat po at hanggang sa muling Misteryo sa Dilim.